Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Kumpanieras at ako po ang nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Magandang gabi po sa inyong lahat, it's 6:39. At ito pong ating tatalakayin tonight ay may kinalaman pa din or konektado pa rin sa ating naging talakayan kagabi patungkol sa custody. Ngayon naman tungkol sa sustento. Siyempre kapag may custody, no, ay kasama na din dyan yung sustento. Dos Kumpanieras. Ang custody ay na kay Mrs. Si Mr. obligado magsustento. Dos Kumpanieras. Ay ang tanong ngayon, lahat ba? No? Kasi pagkikibo ng iba, even lawyers ha, pagkikibo ng iba, hindi nagsusustento, ipabawsi mo na yan, ipakulong mo na yan. Automatic ba na kapag hindi nagsusustento, pwede agad na ipakulong? Dos Kumpanieras. Ayan mga mister o yung mga tatay ng mga bata dyan na ang custody ay nasa nanay, no? Makinig dahil baka po makatulong sa inyo ang talakayan na ito. Other than the usual information na maibabahagi ko sa inyo, no? Syempre may mga pagkakataon na laging panakot ng mga nanay. O ipapakulong kita, bawsi yan. Ayan. Ngayon naman po, syempre kahit pa paano gagaan ang loob noong mga taong yung mga tatay na nagbibigay naman ng sustento o kaya hindi talaga makapagbigay dahil naman po may mga valid reasons. Dos Kumpanieras. At para na din po magsilbing warning doon sa talagang mga ang ginawa lang ay magkalat ng similya, magpunla lang ng binhi pero hindi nagtitake responsibility sa kanilang mga anak. Dos Kumpanieras. Abay may kakilala po ako ang anak niya ay 8, pero lahat yun panganay. Natatawa kayo, lahat panganay. 8 ang 8 babae, 8 ang anak, 8 ang panganay, walang bunso. Ayan. Dos Kumpanieras. Yan po ang tinatalakay natin tonight. And of course, if you have questions, 0919-282-6485. Pwede din po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa DZRH TV 4K Livestream Facebook Live bilang comment o sa DZRH News Facebook Live bilang comment at sa DZRH TV 4K Livestream bilang comment din sa YouTube. At syempre, hindi nawawala ang DZRH Dos Kumpanieras Facebook Live. Dos Kumpanieras. Sabi ni Miss Gael, ang ating online PA, ay napakasipag naman yan. O, di ba? Masipag magpunla. Anong sinabi ng mga magsasaka, di ba? Anong sinabi ng mga magsasaka? Ito, talagang similya niya ang pinupunla. Pero makatapos makapagpunla, ay wala nang pakialam. Ang tanong, kailan ba maaring makulong dahil sa hindi pagbibigay ng sustento? Ayan, yan po ang ating tatalakayin tonight at syempre meron pa rin po tayong DZRH Malakas promo question. True or false? Walang sasagot ng trolls ha. True or false? Ang demand for support, yan na pangunahing dokumento para sa paghingi ng sustento ay kailangang nagmula sa abogado. True or false? Ipadala po bilang private message ang inyong sagot kasama ng inyong GCash number at kung taga saan kayo para doon po ako pipili ng isang mananalo tonight. Dos Kumpanieras. Bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, magandang gabi po muna sa lahat. Pagpupugay po sa lahat ng mga nanunood sa atin, especially sa ating mga
online PA sa tumutulong lagi sa atin, Gael Enriquez and Kenneth Arevalo, at syempre pa, no, mga nanonood sa atin, sina Buddy Camposano Pancho sa Bardo Jr., gayon din si Ginoong Eli Abanto dyan sa Labo, Camarines Norte, si Phil Barbie, no, siya ay nanalo ng 500 kagabi. Syempre, nanonood din sa atin Benjamin Cuaderno, si Daddy Rowel Resha, welcome back, medyo nawala kayo si Danilo Odiem, Raymond Dosa, at Ginoong Eli Abanto, magandang gabi po sa inyo. Dos Compañeras. Nasa ating DZRH Dos Compañeras, si Gael Enriquez, gayon din si Ma'am Oscarita Recta, Eduardo Narvaez, si Marilu Di Guzman, Erlita Gonzalez, Mami Belen Rivera, si Moon Beats, at saka si nanonood po sa atin Andy Marquez, at Ma'am Grace Recta, Eva Duques, and syempre Kenneth Arevalo. Nakakatuwa ang ating mga tagapakinig, nanonood na sa YouTube, nanonood pa sa Facebook, at nanonood pa sa iba't ibang platforms. Thank you very much po. At yung mga nakikinig sa atin sa DZRH 666 sa talapitan sa kanilang mga radyo, o kaya naman po kung anumang frequency, dahil live po tayong napapanood sa iba't ibang panig ng bansa via 21 relay stations nationwide. Dos Compañeras. Si Renato C. nakikinig sa atin, si Dinya Asuncion Herman, si Katkat, although hindi ko nakikita yung pangalan niya, sumasagot, no? Sumasagot po lagi sa atin, sa ating promo question. Thank you very much. At syempre maraming iba pa ang nanonood sa atin, hindi lang nagpaparamdam. Yung iba talaga nakaabang lang dahil sa mga impormasyon or kaalaman na mapupulot sa ating talakayan. Okay, dakwa po natin ang mga basic principles, no, kaugnay sa ating tinatalakay tonight, dahil nga po, no, kapag ka po may anak, syempre automatic, no, other than the issue of custody, kung nagkahiwalay ang nanay at tatay, yun pong issue ng sustento. Syempre lalo pa habang bata pa, no, ay kailangan ng pagkalinga. At ang pangangailangan na ito ay hindi lang limitado doon sa physical na pag-aalaga, kundi doon sa mga the expenses, no, it entails to raise a child. Dos Compañeras. Yan, kapag ganyan po ay nag-uumpisa na, no, na magkaroon ng kaguluhan, away sina nanay at tatay, pagkatapos sasali pa sina lolo at lola, at ang panakot lagi, hindi ka magsusustento o kakasuhan kita, vowsy yan, no? Yun nga lang ang tanong. Yun bang hindi pagbibigay ng sustento ay tantamount to vowsy na maaaring maging pag-ugatan ng pagkakulong ng isang tatay, no? Bagaman po, no, at talaga namang obligasyon ng magulang na magsustento, ng tatay na magsustento. Let us clarify na ang pagsusustento po ay hindi sole responsibility ng tatay. Obligasyon po ninyo itong dalawa, no, na gumawa ng bata. Yan. Dos Compañeras. Yan. So ang pagsusustento po or ang sustento ay karapatan ng bata anuman ang kanyang status, kung siya man ay legitimated or illegitimate o maging adopted, no? Kung halimbawa po mag-asawa nag-adopt, tapos yung adopters nagkahiwalay, bagaman at hindi mo naman yung kadugo, no, ay dahil sa legal bond, no, na create, no, by fiction of law, dahil sa batas, no, dahil sa pag-aampon na ginawa mo, ay obligasyon mo na din na magsustento kahit hindi mo siya kadugo. Ayan. Dos Compañeras. Ang sustento po ay binubuo ng mga sumusunod. Siyempre, yung mga indispensable para sa sustenance o yung mga basic necessities ng isang tao, lalong-lalo na ng bata. Siyempre, dwelling, clothing, medical attendance, education, transportation, at siyempre, meron pong kumbaga, not really a caveat, meron pong kondisyon, no, na ito ay in keeping with the family's financial capacity. Kung halimbawa, si tatay ang trabaho niya ay, nagtatrabaho sa construction o kung ano man ang trabaho niya, no, at tumatanggap siya ng minimum wage. Say dito sa Metro Manila, the minimum wage is
minimum wage is magkano ba? 610 ba ang minimum wage? 610 pesos, ilagay na lang natin dyan sa 610, no? Pagkatapos sa magkano lang ang tinatanggap noon sa buwanan, may mababawas pa yung SSS Pag-ibig at PhilHealth, hindi po ba? No? Ay pagkatapos si nanay manghihingi ng 10,000, abay malaki pong problema ito dahil syempre, kakain, mamamasahe at meron ding mga ibang expenses si tatay na kailangan din na paglaanan ng pondo. Dos Compañeras. Sabi ni Miss Katkat, parang para sa akin ang topic na ito. Sa mga tinatamaan po dyan, sana po ay makapulot kayo ng impormasyon, magamit ninyo para po sa inyong, ang tawag doon, pag-assert ng inyong karapatan. At para naman po sa may mga responsibilidad na tumatakas, sana po ay magsilbing warning sa inyo at wake-up call, no? Para po tugunan ninyo ang inyong mga obligasyon dahil hindi po nagtatapos sa one night stand ang inyong obligasyon. Dos Compañeras. Ayan. So, para po sa mga questions again, no, tumatanggap po ako 0919-282-6485 at DZRH TV 4K live stream sa YouTube bilang comment. Si Phoebe Lorente, magandang gabi po sa inyo. Sabi niya marami daw siyang natututunan sa atin. Si Ma'am Ma'am Teresa Arce, magandang gabi po. Sabi niya maganda ang topic sa mga inanakan ng pamangkin ko watching from Osaka, Japan. Benjamin Cuaderno, magandang gabi sa iyo. At syempre, nanonood sa atin, maraming iba pa, Fiesta Mart Royal, Dinya Asuncion Herman, at yung mga nasa DZRH News at DZRH News Television, babatiin ko kayo sa aking pagbabalik. Again, we have a malakas promo question, true or false? A demand for support, na pangunahing dokumento para sa paghingi ng sustento ay kailangan nagmula sa isang abogado. Ipadala po sa akin bilang private message ang inyong sagot at syempre kasama na ang inyong GCash number at ang lugar kung nasaan kayo. Diyan lamang po kayo, ilan po muna mga paalala. Dos Compañeras. RH. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang nagsasalang panyera ng bayan at Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin na may patungkol sa sustento. Pero hindi basta sustento dahil in the past, no, napag-usapan na po natin ang tungkol sa sustento. It's just that yung plain, no, na sustento, paghingi ng sustento, paraan ng paghingi ng sustento. Ngayon, ang tinatalakay po natin ay yung criminal na aspeto ng hindi pagbibigay ng sustento. Dos Compañeras. Medyo malawak-lawak din pong usapin ang sustento, kasi lalo na po noong dumating yung RA 9262, no, yung Anti-Violence Against Women and Children, kung saan, no, ginawa pong krimen ang hindi pagbibigay ng sustento. Pero, no, ito po ay nagko-qualify lamang for a criminal action kung meron pong, kumbaga ay pasok po yung lahat ng mga elemento na nire-require ng batas. Dos Compañeras. Dati po kasi, no, yun pong hindi pagbibigay ng sustento kapag kahihingi kayo, no, civil na aspeto lamang or civil case lamang, no, action for support. Pagkatapos kaakibat nito ay support pendente lite na habang dinidinig yung kaso ninyo para sa paghihingi ng sustento, pwede pong i-award ng korte dahil syempre hindi mo naman pwedeng isuspend yung mga pangangailangan ng bata o pangangailangan ng nanay, binibigyan po yung tinatawag na support pendente lite. Ibig sabihin, support pending action. Ayan. Dos Compañeras. Ngayon naman po, dahil nga may mga lalaki, pasensya na po may mga lalaki naman na talagang may kakayanan, pero ang sabi nga, akala mo ay nuknukan ng gagwapo na gustong magparami ng lahi, no? Na ayaw namang tumupad sa kanilang mga obligasyon. Dahil nga po dito, no, dumating itong RA 9262 na itinuturing na economic abuse o uri ng pang-aabuso ang refusal, no, yung pagtanggi na magbigay ng sustento
Gayong legal established naman na meron siyang obligasyon or meron siyang legal na obligasyon at the same time, no, meron naman siyang kakayanan na magbigay ng sustento. Dos Compañeras. Again, ang suporta o sustento ay binubuo po ng lahat ng mga indispensable, no? Yung pangangailangan para makasurvive ng maayos at may dignidad ang isang bata, gayon din ang misis. Dahil binanggit ko po yung misis, ibig sabihin yung legal na asawa, dahil kung ikaw ay hindi kasal sa taong hinihingan mo ng sustento, no, tanging ang bata lamang ang may karapatan na humingi. So hihingi ka para sa iyong anak, hindi para sa iyo. Pero kung kasal kayo ng lalaki, no, obligasyon ng lalaki at karapatan mo bilang asawa na makahingi ng sustento. Ngayon, hindi naman po ibig sabihin na ang lalaki lang ang may obligasyon na magsustento. Kapag ka po, no, ang lalaki ang may custody ng bata, no? Halimbawa ay iniwan ni nanay kay tatay ang anak, no? Obligasyon po ni nanay na magbigay din ng sustento sa kanyang anak. In fact, no, kung halimbawa po na si tatay ay walang trabaho, walang kakayanan, pero kumbaga kapos si tatay at si nanay ay may kakayanan, maari din pong humingi ng sustento si tatay kay nanay para sa kanyang mga pangangailangan. That is of course kung kasal sila. Dos Compañeras. Sabi ni Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano, sabi niya, good topic po ito kasi ang apo ko 3 months old lang, iniwan na parang laruan ng nanay. Okay, naku, nakakalungkot naman ito. Si Kat, sabi niya, yung tatay ko ever since, hindi ako sinustentuhan. Tapos yung tatay ng anak ko, ganun din. Diyos ko, history repeats itself. Naku, nakakalungkot ano. Pero hayaan mo, Miss Kat, sana sa pagtatapos ng programa natin tonight, itong episode na ito, ay magkaroon ka ng idea kung paano ka makakahingi ng sustento sa tatay ng iyong anak. Hindi ka man nasustentuhan ng tatay mo, no? Eh baka naman anong tawag doon? Hindi na natin hahayaan pa na maulit ang history yung nangyari sa iyo. Dos Compañeras. Rolando Miranda de la Cruz, magandang gabi po sa inyo. Anthony Abrenica, gayon din kay Rizal de Lorenzo, dyan sa May Kawayan, Bulacan. Jerry Sumagaysay, always watching sa atin. Si Arnold Lood, magandang gabi. At of course, Marilu de Guzman, Rodel Anasio, magandang gabi po sa inyo. At syempre, yung mga nanonood sa atin sa DZRH News Television, lalong-lalo na po kay Ma'am Erlinda Gonzalez. Dos Compañeras. Okay, so sino po ba? Ang tanong ay sino po ba ang magdidikta ng halaga, no, ng sustento? Yung nanay po ba? Kasi pag daw po hindi binigay yung hinihingi, ipapabawsi daw po yung tatay. Ito po ay question kagabi ni Rap, no? Pahabol na question, pero wala na tayong pagkakataon na masagot pa ito dahil nga po naubos na ang oras natin kahapon. So, ang tanong, kailan maaring sabihing paglabag sa vowsy ang hindi pagbibigay ng sustento? Yun ang konektado dun sa question ni sa question ni Rap. Now, yun pong pagbibigay ng sustento ay nakadepende sa dalawang bagay. Pangangailangan ng humihingi ng sustento, ibig sabihin yung bata o yung nanay kung kasal sila, at saka yung kakayanan noong nagbibigay. Kasi hindi mo maaring patayin, no, si tatay, no, yung hiningan mo ng sustento, hingin lahat ng kanyang kinikita, hindi pa pwede. Kailangan din niyang ng panggastos para sa kanyang sustenance. Dos Compañeras. Ngayon, kapag ka po yung babae ang humihingi ng sustento para sa kanyang anak, no? O kaya ay si Mrs. ang humihingi ng sustento para sa kanyang sustenance, no? Mula kay Mr. na may kakayanan naman. Pagkatapos ay nagre-refuse pa din po si Mr., no, na magbigay ng sustento. Aba, ay sinasabi po doon sa RA 9262, no? Kapag ka mayroong refusal
no? Refusal to give support with the intention na pahirapan ka talaga, manigas ka, no? Ito po ay maaring maituring na yung psychological incapacity, yung to the point na ikaw ay nagkakaroon ka na ng anxiety, hindi ka na makatulog dahil sa problema na kung saan ka kukuha ng ipapagatas kay baby bukas, o hindi ka na makatulog dahil wala kang papakain, kumakalam na ang sikmura mo, kumakalam na ang sikmura ng anak mo, umiiyak na ang bata, wala kang maipang bili ng gatas. Maari po itong pumasok dun sa psychological violence din na may parusa din po sa ilalim ng batas. Dos Compañeras. Ibig pong sabihin, sa ilalim po ng RA 9262, kailangan pong mapatunayan, no? Meron siyang intensyon na gutumin ka, pagkaitan ka, no? Ibig sabihin talagang nagre-refuse o ano ba sa Tagalog, tumatanggi, no? Bagaman at may kakayanan at established na may obligasyon siya, tumatanggi na bigyan ka ng sustento, bagaman at legal niya itong obligasyon. Maari po itong pumasok doon sa violation ng anti-vowsy law na may parusa po sa ilalim ng batas. Dos Compañeras. Okay, ay magkano naman or gaano ba naman katagal, no? Yung parusa dito kapag ka po economic violence, ibig sabihin refusal lang talaga. May kakayanan pero ayaw magbigay, manigas ka, ayoko, bahala ka sa sarili mo, bahala ka sa bata, ayoko na, wala na akong pakialam sa iyo. Maari po itong economic abuse na may parusa na mula 6 months and 1 day hanggang 6 years. Pero mas mabigat po kapag ka may psychological violence. Intensyon, no? Na pahirapan ka o kaya intensyon para ginugutom ka, pinagkakaitan ka ng sustento dahil merong kondisyon na ipinapataw sa'yo. O, tumira ka dito sa bahay ko para, bibigyan kita ng sustento. Pag hindi ka tumira dito, wala kang mapapala sa akin. Tapos ikaw ay nag-suffer ka, no? Yun po ay maaring pumasok doon sa tinatawag na psychological violence na mas higit na mataas ang parusa mula 6 years and 1 day hanggang 12 years o mas mabigat po ito. Dos Compañeras. May kulong ba? Yes, yun nga po, no? 6 months and 1 day to 6 years kapag ka economic abuse, psychological abuse, 6 years and 1 day hanggang 12 years. May bail po ito pero aantayin mo bang humantong ka pa doon, 'di ba? Ipagpapalit mo ba ang iyong kalayaan dahil lang sa hindi ka nagsustento sa taong may obligasyon ka naman na sustentuhan, no? Pipiliin mo bang magbayad ng piyansa o maghimas ng rehas na bakal kesa sa magbigay ng sustento na established naman na meron kang obligasyon? Dos Compañeras. Arnold Racelis, magandang gabi sa iyo. Modesta Pantaleon. Ito, si Katkat. Hindi po kami kasal ng nakabuntis sa akin. Nung una ay bibigay siya, pero kinalaunan ay hindi na. 6 months na hindi nagpaparamdam, ano po ang pwede kong gawin? Unang-una, pinakamahalaga po para sa paghingi ng sustento, ang sabi po kasi sa family code, ang sustento ay due from the moment of demand, no? Nag-uumpisa sa paghingi mo ng sustento. Yes, entitled ka dapat sa sustento dahil may anak kayo, no? Entitled ang anak mo sa sustento, no? Dahil siya ang tatay, pero pinapalagay din naman po ng batas na hindi mo kailangan kasi hindi ka nang hihingi. So unang-una pong gagawin, magpadala ng demand letter. Kailangan ba na nanggaling ito sa isang abogado? Hindi. In fact, no, kahit po text message, no? Mayroon din pong pagkakataon na kahit verbal demand ay kinatigan po ng Korte Suprema, although i-risk mo ba naman ito? So pinakamahusay na paraan ng pagpapadala ng demand letter ay sa pamamagitan ng written demand, no? Kasama po dun sa written demand ninyo ng paghingi ng sustento ay yung recital kung ano yung mga pangangailangan
ninyo o ng bata. Kung kayo ay kasal, kasama yung pangangailangan mo at pangangailangan ng bata, divided by 2. Bakit? Bakit divided by 2? Dahil kayo po ay may equal or patas na responsibilidad, no, sa sustento. Dos Compañeras. So, hindi po kailangan na nagmula sa abogado. Pwede din naman po na text message, pero mas madali po sana kung ito ay written, no, via, pa-receive po ninyo sa kanya. Pwede ninyo through mga courier service, no, basta po malinaw na nagsasabi doon na ikaw, nanay, ay nanghihingi ka ng sustento kung kasal kayo, o ikaw, nanay, ay humihingi ka ng sustento para sa anak ninyo dahil ito ang kanyang mga expenses divided by 2. Pwede mong ikarga, no? Pati yung sa kuryente, sa renta sa bahay, no? Dos Compañeras. Maria Teresa Arce, magandang gabi. Pwede bang ipakulong ng babae yung pamangkin ko? Hindi po sila kasal kaya ako lang ang nagsusustento. Nakakapagod. Sana mapayuhan niyo po ako. Ayun. Yun pong ikaw naman po bilang pamangkin niyo lang yung pamangkin niyo, no? Hindi po ikaw ang may responsibilidad na magsustento. Kung halimbawa po walang kakayanan yung lalaki na magbigay ng sustento, ay hindi niyo po siya pwedeng mapilit din naman. Although, pwede pong manghingi doon sa magulang ng lalaki kung may kakayanan yung mga magulang. Ngayon, kung halimbawa pamangkin nyo yung babae, no, na siyang nag-aaruga at sabi ninyo kayo na ang nagsusustento, no, dahil hindi nagbibigay yung lalaki. Kaya ito naman po ang pwede nyong gawin. Sabihan po ninyo yung pamangkin ninyo na magpadala ng demand letter at computation ng kung ano or ang mga pangangailangan at kung magkano ito, approximate lang, no? Pagkatapos, lagyan nyo na din po ng kaunting pitik. Lagyan nyo na din ng kaunting warning. Pag hindi ka nagbigay ng sustento, ay magsasampa na ako ng kaso sa korte. Dahil ano po ang sinasabi ng batas again? Nag-uumpisa doon sa demand, judicial man or extrajudicial. Meaning to say, hindi mo kailangang dumaan sa korte sa paghingi ng sustento. Sa simula, pwede ang extrajudicial demand. Sulat kamay mo, pwede ito. Bakit po importante na meron kang prior demand? Kasi meron po tayong tinatawag na support in arrears. Anong ibig sabihin nitong support in arrears? Ang support in arrears, halimbawa, yung pong isang kaso, umabot po ng 10 taon ng pagkakautang niya sa sustento. Kasi 10 years, parang ganito ang nangyari. 10 years ago, no, nag-demand na ako ng sustento, dinedma mo. So ngayon, nagsampa na akong kaso after 10 years, no? Sabi ng korte, pati yung utang mo dahil meron palang extrajudicial demand sa'yo, humingi pala sa'yo ng sustento, pero dinedma mo, therefore, kailangan mong bayaran, no? Kailangan mong bayaran yung sustento na ito na umaabot ng pang 10 taon. Okay. Dos Compañeras. At alam po ba ninyo, maging yung pinagkakautangan, kaya ikaw, Ma'am Teresa Arce, no? Ikaw na nagbibigay ng sustento, yung mga resibo, no, ng mga nagastos mo, no? Itago mo yan kasi kung yung pamangkin mo eventually ay magsasampa ng kaso, pwede mo yang gamitin at pwede mo yang i-demand dahil obligasyon ng tatay ang inako mo and therefore pwede mo itong singilin mula sa kanya. Dapat lang na mapatunayan mo na ito ay nagastos mo para dun sa anak ng pamangkin mo. Dos Compañeras.
Baliktad pala ang pagkakaintindi ko. Yung pakulong ng babae yung pamangkin ko. Okay. Ganun pala yun. So, yung pamangkin mo pala yung lalaki. Pero nasa ganun pong sitwasyon, maari po talaga kung magre-refuse siya. Ayan. Kung magre-refuse siya, at may kakayanan naman siya. Pero kung wala siyang kakayanan, ay ano pang mapipilit? Kayo po, actually, hindi niya kayo mapipilit. Pero, syempre, yung pagiging isang taong responsable, maawain bilang ikaw ay, lola ka na, matuturing kasi anak ng pamangkin mo, syempre, hindi mo naman matitiis ang kadugo mo, hindi po ba? It's good for you, Miss Teresa Arce. Dos Compañeras. Okay. Sabi ni Benjamin Cuaderno, paano naman po yan kung ang work on and off hindi maibigay ang sustento regularly lalo ng mga construction workers. Basta po kapag kamo pagkakataon, may chance na makapagsustento, dapat lamang po kasi ay maipaliwanag. Kasi kung naiintindihan naman po noong custodian, nung parent na may custody sa bata o kaya nung nanay, palagay ko hindi naman ito masyadong magiging, dadating sa punto na magkakaintindihan pa din kayo. Dos Compañeras. Okay, si Wilfredo Alonso, magandang gabi sa iyo. Edna Morales, magandang gabi. Listening daw from 6 a.m. to 10 p.m. Pahinga ng 12 to 2:30. Thank you very much. Meryl Hidalgo at Erlinda Gonzalez. Marami pang ibang nanonood sa atin. Pero, kailan ba maaaring maituring, ang tanong ngayon, kailan maaring maituring na ano yung mga elemento para mag-qualify doon sa RA 9262. Syempre, yung offended party is a woman or yung kanyang anak. O tapos yung woman ay merong nagkaroon ng relationship, either dating o kaya ay married, nagkaroon ng sexual relationship, even the one night stand, at nagkaroon sila ng anak. So, yun pong anak ang entitled, kapag po ito ay sa mga one night stand at hindi kasal. Now, tapos, kahit pa hinihinga, nagre-refuse, pero may kakayanan naman. At syempre, ang intensyon kung bakit siya ginigipit ay para mag-cause ng mental or emotional anguish doon sa babae o sa bata, or para pasunurin siya sa kagustuhan niya. Parang ginagawang kondisyon na gawin mo muna ito bago kita bigyan ng sustento. Kasi ang sustento po, ay depende lamang, ay kumbaga, ang kondisyon lamang sa pagbibigay ng sustento ay, anak kita, so sustentohan kita. Pangangailangan mo, ito ang pangangailangan mo. Ito naman ang kakayanan ko. Yun po ang mga primary consideration sa pagbibigay o paghingi ng sustento. Dos Compañeras. Okay, paano kung parehong patay na ang ina at ang grandparents po, ang automatic ba sa tatay mapupunta? Kung hindi po kasal, automatic po, kahit buhay pa nga yung tatay, doon mapupunta sa maternal grandparents, Ginoong Federico Bagisi. Ibig sabihin, kung halimbawa po ako, halimbawa ako ay may anak ako, hindi ako kasal, tapos yung tatay ng anak ko, ay magkahiwalay kami, hindi kami kasal, pero may anak ako. Kung mawala po ako, yung magulang ko ang may karapatan sa bata, hindi yung tatay niya. Sa ilalim po ng batas, kung illegitimate ang bata. Ayan. Dos Compañeras. Okay, pangalawa po, kung wala na ang grandparents, yung pong anak na above, yung kapatid noong bata na above 21, o kung wala na din yun, yung actual custodian o pwede pong dumulog sa korte, yung tatay ng bata magpetisyon para makuha yung custody ng bata. Or, yung grandparents, ibig sabihin yung magulang ng lalaki, pwedeng magpetisyon sa korte para i-award sa kanila yung custody ng bata. Of course, subject po sa pagpapatunay na kami, mas mabibigay namin ng mga pangangailangan ng bata at ito yung best interest ng bata. Dos Compañeras. Okay, eto yung tanong. Paano po kung nagbibigay naman pero palya-palya? Eto na yun,
Eto na yun, Benjamin Cuaderno. Sabi niya, paano kung nagbibigay naman pero palya-palya, hindi po consistent ang sustento sa bata? Parang kung kailan lamang po maisipan ng tatay magbigay, tapos kulang na kulang naman. Kahit maayos naman po ang kita niya kasi team leader po siya sa call center. Di ba? Again, equal rights. Pangalawa, ano ba, kakasuhan mo ba? Ano bang gusto mo? Kakasuhan mo? Siguro, muna, pitikin mo muna. Kasi pagka pinakulong mo pa, ay paano pa yun makakapagsustento sa'yo, di ba? So, ang maganda dyan, no, magsampa ka na ng kaso, pagkatapos i-recover mo din. Kung halimbawa nagkautang-utang ka, na ospital ang bata, napangutang ka, yun, pwede mo yung isingilin sa kanya, no? At syempre, yung, again, sustento, dapat hinihingi po. Yun. Dos Compañeras. Again, ang paghingi po ng sustento or ang pagbibigay ng sustento ay nakaangkla sa dalawang bagay. Kakayanan or pangangailangan ng humihingi at pangalawa, kakayanan ng nagbibigay. Ayan. Ito pong may isang kaso, yung De Castro case. It's a December 6, 2021 decision of the Supreme Court. Itong si De Castro po ay manager ng bangko. Ngayon, married sila ng babae. Nagkaroon sila ng anak. After 3 years, naghiwalay sila. No? Tapos, nagbibigay lang ng 8,000 kada buwan yung lalaki. Si lalaki, kumikita siya ng 100,000 mahigit, no, kada buwan. Pero 8,000 lang ang binibigay. Si Mrs. humihingi siya ng 30,000, no, kada buwan dahil actually malaki daw ang mga gastos. Umaabot daw ng 60 plus ang gastos doon sa bata. Pero hindi po nagbibigay. Sabi niya, sobra-sobra yan, no? May mga ibang pangangailangan din ako. Kasi si Mister, no, ay meron na siyang bagong kinakasama at meron din siyang mga anak doon, no? Pero sabi, obligasyon mo na bigyan ito dahil ikaw nakakaangat ka at itong anak mo ay ganito talaga ang gastos. So napatunayan mo. At hindi mo rin naman, Mister, napatunayan na kung magkano ang mga expenses mo. Lubhang, kumbaga ay hindi siya, kumbaga napakalaki, no, ng maintenance mo sa sarili mo habang yung anak mo ay kinakapos. Kaya, no, yun pong korte, sabi, even yung mga sasakyan na ibinenta na ni Mister, no, ibigay mo pa din kay Mrs. yung ibang pinagbentahan noong pinagbentahan doon sa mga sasakyan na ibinenta mo. At, no, yung mga pagkakakulang mo sa sustento, ibigay mo pa din. Dos Compañeras. Sabi ni Nono, magulo ang usapin nyo ngayon. Actually, medyo may kaguluhan po kung hindi kayo magpe-pay attention dahil po, again, ang determining factor kung pwedeng makulong o hindi ay yung may kakayanan pero nagre-refuse, no, na magbigay ng sustento bagaman at may kakayanan. At pwede rin namang kaya hindi nagbibigay ng sustento ay dahil gustong paikutin o i-manipulate, no, pasunurin sa kanyang mga kagustuhan itong nanghihingi ng sustento. Dos Compañeras. Kung meron pa pong hindi malinaw sa inyo, Ginoong or Ginang Nono, na pwede po kayo magbigay ng mga questions, magtanong para po mas malinawan pa kayo. If you have questions po, kung meron pong hindi malinaw sa inyo, pwede po ninyong ipadala sa akin para malinawan po natin. Magandang gabi at shout out si Markson, Yek and Gerardo Zamora Taxi at ang kanyang mga pasahero. Magandang gabi sa iyo, Gerardo Zamora. Wilfredo Alonso, magandang gabi. At syempre, Eds Maglakas, magandang gabi sa iyo. Josephine Garimbao, sa Michigan, Josie Villimore, Ramel Maluto dyan sa Guimaras, at si Jason Abulencio. Sabi ni Kenneth Areval, sana magkaroon ng batas na automatic na tulong sa mga bata kung may trabaho ang mga magulang. Yung mga HR na ang magbabawas ng pera para sa child support. Okay, ganito po ang naging desisyon ng Korte Suprema doon sa binanggit kong kaso earlier. No? Sabi po doon sa kaso ni Eduardo
ito, December 7, 2021 decision. Hindi ko kasi pwedeng pangalanan yung mga victims ng ng vowsy. So ang sabi po doon, no, yung 30% ng sweldo mo, 30% of 101 plus thousand ay automatic, no, na ibibigay, iaawas na sa HR at ipinag-utos po ng korte, no, na ito ay direkta ng ibigay doon kay Mrs. at sa kanyang anak para po hindi na mahirapan pa ang paniningil dahil nga inconsistent si Mister sa pagbibigay ng sustento. Dos Compañeras. Abay, humaba po yung kaso na ito, dahil nga po nag-o-object, appeal ng appeal, motion for reconsideration si Mister dahil umiiwas nga po hanggang 8 hanggang 10,000 lang ang gusto niyang ibigay sa anak niya. Actually, sa buong buhay ng anak niya, 2 beses pa lang daw po itong nagpakita, no? 'Di ba? Kung ikaw ay tatay, matitiis mo ba ang anak mo, 'di ba? Dos Compañeras. Maaring yung asawa mo kung meron kayong may hindi magandang pangyayari between the two of you o galit kayo sa isa't isa, maaring mong matiis. Pero ang anak mo, I don't think, no, ang isang matinong ama o magulang ay matitiis ang kanyang anak. Ni Pasko nga daw po ay hindi man lang bumabati, no? So sabi ng Korte Suprema, anong klase ka? Dos Compañeras. By the way, ang pagbibigay po ng sustento is always provisional. Anong ibig sabihin nito? Hindi po siya final, hindi po siya fixed. Bakit? Maaring tumaas, maaring bumaba, depende sa pangangailangan. At ang pagbibigay po ng sustento, although generally during age of minority, ibig sabihin dapat pag 18 ay pwedeng hindi na magbigay. Pero, no, kung nag-aaral po, no, bagaman at lagpas 18 na, no, maari pa rin pong manghingi ng sustento or obligasyon pa rin po ang pagbibigay ng sustento kung ito ay gagamitin sa pag-aaral, pamasahe, papasok sa eskwela, pang tuition at iba pang related expenses. Dos Compañeras. Jason Abolensya, magandang gabi sa iyo again sa ating DZRH Malakas promo. True or false, ang demand for support na pangunahing dokumento sa paghingi ng sustento ay kailangan nagmula sa abogado, no? Ipadala po bilang private message with your name and your location at pipili po ako ng isang mananalo tonight. At magbabalik pa pang programang Dos Compañeras, ilan po munang mga paalala. Tiyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Kumpanyeras po, kasama nagsasalang panyara ng bayan Attorney Rina Seco. At syempre may mga questions pa. Magandang gabi po sa inyo, Dinya Asuncion Herman, Randy Santisas, Victorino Duran sa Caloocan, Enzo Magbanwa sa Puerto Princesa City, Miss Adi Socrates sa Puerto Princesa City, Renato C. At syempre magandang gabi po sa inyo. Ito maraming iba pa. Si Gael, si Violeta Montecalvo Zambrano, Maricor Angeles, Wilfredo Sinense, Tita Ami Miraflor Garcia at mga taga Santa Rosa, Laguna, lalong-lalo na Lorenzo Tamayo. At ang daming questions ni Katkat. Natutuwa ako pag maraming mga comments. Ngoyong Montes sa Bulacan at Len Heron, Odette Oxales at syempre Jason Abulensya dyan sa Pangasinan. Josie Villamor, magandang gabi po sa inyo. Ito yung question, sabi niya, Mrs. Anonymous, pulis po ang asawa ko. Kasal kami. Hiniwalayan ko siya nung nakabuntis siya ng iba habang buntis po ako. May pangatlong babae na kinakasama na siya ngayon. May matulis din itong pulis na ito. Ayaw siyang magbigay ng sustento kasi po ako naman daw po ang humiwalay. Ayan. Okay, yung may dahilan ka naman para humiwalay sa kanya. Yun pong paghingi ng sustento. 2 po ang kaso maaari niyong gawin, no? Or actually 3. Yung concubinage po, kasi sabi ninyo, kinakasamang iba, di ba? Concubinage, pakikisama sa babae na parang asawa mo, pero hindi naman kayo kasal habang may asawa ka pang iba. So concubinage po yun. Pwede po ninyo siyang ireklamo. Pwede din po kayong magreklamo ng administratibo sa NAPOLCOM dahil nga po immorality ang ginagawa niya. Isabay nyo na po sa korte din yung paghingi po ng sustento. At syempre, dahil ginigipit ka niya, para purposely, imposible mo lang pera si Mister na pulis, pwede po kayong mag-vowsy dyan. Ayan. Dos Compañeras. Ito, watching po dito sa Kabangkalan City, Negros Occidental, itatanong ko lang kung bakit ganoon. Kinilala naman po ako ng father ko, pero
pero sa hatian mas maliit ang mana ko kaysa sa matatanggap ng kapatid ko sa una. Okay, kinilala. Ibig sabihin illegitimate ka, inacknowledge ka lang. So ibig pong sabihin, maari po, no, ito yung pag-intindi ko, correct me if I'm wrong, ang pag-intindi ko, kasal ang tatay ninyo sa iba, pagkatapos ikaw ay non-marital child. Ibig sabihin hindi kasal ang nanay at tatay mo. So kung ganun po, talagang mas maliit ang matatanggap ng isang illegitimate child. Ang advantage lang kapag ikaw ay acknowledge o kinilala, no, hindi ka na po mahihirapan hindi mo na kailangan pang patunayan ang filiation o ang paternity or ang pagiging anak mo ng tatay mo, no? Mas madali na sa'yo na makahingi ng share sa mana dahil all you have to do is present, no, whatever documents you have saying na kinilala ka ng iyong ama and therefore entitled ka sa share ng isang legitimate child. Dos Compañeras. So hindi po porket kinilala ka ay na-elevate na sa status ng legitimacy ang iyong status, no? Paano po kung tibo ang nanay at may karelasyong babae, ayaw kong mahawa ang bata sa kalaswa nila? Pwede ba kunin ko na ang bata sa kanya at di ako magsustento kung ayaw niyong ibigay? Meron pong isang kaso dito na Gualberto versus Gualberto. Yung sinasabi niyong kalaswaan or alleged immorality, depende po kasi ito sa tumitingin, kung kayo ay strictly Christian, Catholic, at kayo ay nandoon kayo sa, doon sa konserbatibong pag-iisip, papalagayin ninyo na ang pakikipagrelasyon sa same sex ay immoral, no? Ayoko pong i-touch yung immorality dahil legal po ang pinag-uusapan natin dito, pero no, yun pong pagkakaroon ng karelasyon na lesbian o sa tomboy ay hindi po siya ground para tanggalan ng custody ang bata, no? At tanggalin ang custody sa nanay, no? Ibig pong sabihin, yun pong paggawa ninyo ng kondisyon na magbibigay lang ako kung ibibigay mo na sa akin ang bata, maaari po itong pumasok doon sa economic abuse na pwede pong pag-ugatan ng isang kasong kriminal sa RA 9262. Dos Compañeras. Okay, dahil naubos na po ang ating oras, wala na talaga. Mga comment ninyo matulis nga. Anyway, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin, ha. Ang winner po natin tonight sa ating DZRH Malakas promo, ang tanong, true or false, ang demand for support na pangunahing dokumento para sa paghingi ng sustento ay kailangang magmula sa abogado. The answer is false. Pwedeng ikaw lang ang sumulat sa iyong hinihinga ng sustento. Kailangan lang merong detalye ng inyong mga gastusin plus divided by 2. Marilu de Guzman, magandang gabi sa iyo. At syempre, ang bilis ng oras, ang nanalo po natin tonight. Ang sagot niya, false. Ang GCash number, hindi ko i-announce, pero winner natin tonight, Miss Catherine Fronda. Congratulations sa iyo. Sa Saturday or Sunday po, makukuha ninyo ang inyong premyo. At magsama-sama po ulit tayo bukas sa isa na namang edisyon or episode ng DZRH Dos Compañeras. Nakasama ko po tonight ang mga nag-a-assist sa akin. Of course, Kael Enriquez and Kenneth Arevalo. At syempre, itong si Norman Moraga. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.